Gumagamit ba kayo nitong mga router ng Smart Globe pati ang itong mga packet wifi? Okay lang naman yan, lalo kung nagtitipid ka at wala ka pang budget pang upgrade. Pero tanggapin na natin na tumataas ang ating demand sa internet, lalong lalo na sa school ng mga bata, dahil hindi maiiwasan may mga online classes and research, pati na rin entertainment sa bahay like Netflix and gaming. At ang mga routers na yun at packet wifi ay naka 4G LTE lang, kaya swerte na kung makakuha ka ng 20 Mbps, kasi karamihan nasa 5 to 10 Mbps lang, at lagi naman yan napuputol pag ikaw ay minalas-malas. Kaya sayang lang ang pera na ginagastos mo sa promo, kahit ilang gig pa yan. Kaya meron akong gustong i-share sa inyo. Sa ngayon, gumagamit ako ng packet wifi na sobrang bilis, guys. Ito ay ang ZTE F50 5G packet wifi. Nasa 3 months pa lang ito sa Pilipinas, at ginamit ko muna siya ng matagal para malaman natin kung talagang malakas siya at kung ano-ano ang ating mga nagustuhan at hindi nagustuhan sa packet wifi na ito. So itong router na to, 5G na to, guys ha. Unbox lang natin saglit. Bubungad na agad ang packet wifi. Maliit lang, magaan to eh. Tingnan natin kung gaano siya kaliit. So halos 8 cm by 6 cm. So mas maliit at mas manipis pa kaysa mga typical na packet wifi. Kasama din sa box ang Type C to Type C na power cord. Maiksi lang din ito, siguro mga 6 inches. Plus ang kanyang SIM ejector para kung gusto mo mag-experiment ng iba't ibang SIM, depende sa iyong lokasyon. Micro SIM siya at micro SD card. Pero ano kayang gamit ng SD card? Wala siyang display at may dalawang LED lang siya para sa network at saka sa wifi. Sa likod naman ang kanyang device info, SSID at saka password. Then 5 volts 2 amps. Sa isang side, nandiyan din ang reset button. Siya nga pala guys, itong packet wifi walang baterya to, kaya kailangan mo ng external power supply like power banks, kung sa vehicle naman car charger adapters, or cellphone chargers kung gusto mo lang siya i-fix sa isang parte ng bahay. Ngayon i-demo natin ang kakayahan nitong 5G packet wifi ng ZTE. Ang ginagamit ko pala dito ay ang Dito SIM. Dito kasi sa lugar namin mas malakas ang Dito kumpara sa Globe or Smart. Kaka-upgrade lang siguro ng Dito ng kanilang 5G transmitters. Saka gusto ko rin itong Dito kasi malaki ang data sa mababang halaga, kaya swak talaga sa bulsa. Ang Globe at Smart malakas din naman, lalong lalo na sa 5G, pero medyo may kamahalan kumpara sa Dito SIM. Tapos pag palagi kang gumagamit ng Dito SIM, binibigyan ka nila ng mga discounts para doon sa mga promo na i-avail. Kaya ang laking tipid guys. So ito na, ready na, ipa-power up na natin ang ating packet wifi sa pamamagitan nitong ating power bank. Gamit nitong Type C to Type C din na mahabang cable. Saka 2 amperes kasi yan yung requirement nitong packet wifi. Mas maganda kung mahaba din yung kable, kasi portability wise pwede mo siyang ilapit sa bintana o mga ganun. Tapos pwede lang din naman 1 amp ang iyong supply, basta ikaw lang, isa lang ang nakakonekta. Pero pag marami na or heavy usage na mga downloads or YouTube, dapat 2 amps na talaga, kasi malakas na sa power ang kanyang kinukuha. Tapos hintayin na lang natin na mag-boot up siya. Tapos experience ko guys, mabilis siyang mag-boot. So yan, pag yung network ay puti, ibig sabihin naka 5G na ang router mo. Blue naman kung 4G LTE, pero pag red, wala ka nang nasasagap na signal from the cell sites. Tapos itong wifi nag-send na siya ng signal. Madidetect mo na ngayon ang kanyang SSID. Ngayon kukonekta na tayo sa ating phone.
Fast forward na natin para mabilis. Ito na ang kanyang SSID, ang ZTE. Speed test na agad natin. So pumapalo siya ng 60. Mabilis yan. Now speed test tayo sa Ookla. Kasi kaka-connect lang natin kanina. Baka mas mabilis pa to ngayon. Medyo nagka-problema lang ang ating video. Pero fast forward na lang natin para mabilis. So yan na guys. Dito sa may Las Piñas. 345 Mbps ang dito. Check natin kung tama bang ating SSID. Tama naman. So ngayon, kumpara natin dito sa aming PLDT Fiber home wifi namin para malaman natin kung at par ba ang ating ZTE F50 na pocket wifi dito sa ating wired connection sa PLDT home fiber. Fast forward na lang ulit natin. Ayan, may kalakasan din. Nasa 150, 140, no? 147 to be exact. Then double check natin ang SSID. Yan, tama naman. Then patayin natin ang Wi-Fi para mamaya test natin sa data. So ito guys ang 147.86 sa PLDT fiber. So mas mabilis pa pala ang aming yung dito na pocket Wi-Fi. Kukuha din tayo ng 5G data speed ng globe dito sa lugar namin para sulit ang ating comparison. Yan guys, biglang pumalo sa 120, 136 or sabihin natin 150. Malakas din ang data, kaya lang itong aking plan is 1799, so medyo may kamahalan. Well, kasama na rin kasi ang iPhone dito. Pero kayo na rin ang bahala guys kung paano kayo makakatipid o nung diskarte ninyo. Basta pinakita ko lang na itong ZTE 5G pocket Wi-Fi ay napakasulit na base dito sa ating speed test na ginawa. So ulitin natin ang ZTE pocket Wi-Fi. Ito nga palang 135 ang para sa ating data SIM. So refresh lang natin. Yan ang dito SIM natin. Go. Ayan, pumapalo sa 300 guys. Ang ating ZTE pocket Wi-Fi. Kasi 5G yan. Bali, hindi makakaabot dyan ng 330 ang mga 4G LTE na pocket Wi-Fi. At bawas mo pa dyan ang interference kasi nga wireless siya. So ang nagustuhan natin dito guys is naka 5G siya, naka open line pa, tapos magaan, tsaka manipis, tsaka type C port na siya. Tsaka pagkakaalam ko, ito ang cheapest 5G packet Wi-Fi sa ngayon. Tapos ang hindi ko lang nagustuhan dito ay wala siyang baterya. Pero mas okay na rin para hindi siya madaling uminit. Kasi may nabasa rin ako na pag mainit ang yung packet Wi-Fi, nababawasan na ng kanyang bandwidth or speed. Tapos pag may baterya ito, siguradong mas malaki ito at mas mabigat. Kaya para sa akin okay din na wala siyang baterya. Kasi nagiging minimalistic ang design niya, madali mo siyang dalhin. Disclaimer lang guys, na itong speed na ating nakukuha para sa lugar ko lang ito. Pwedeng hindi tayo magkapareho. Kaya mas magandang mag-test ka ng iba-ibang mga SIM. Total open line naman to. Bago ka mag-decide kung anong network ang iyong gagamitin. So, paki-like and subscribe na lang guys ha. Thank you and see you in the next video.